Hello mga kaindi, magandang hapon po o magandang gabi sa ating lahat, no? Kasi medyo madilim na po dito sa ating kinalalagyan, kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga takaindi. At muli tayo po ay magkakaroon ng maikling talakayan patungkol sa pagdiriwang natin sa Pasko. Ang topic po natin ay patungkol sa Christmas, no? So, about sa Christmas tree, yan, at iba pang mga may kaugnayan sa Kapaskuhan, no? Kung meron man pong mga nakikinig ngayon at nanonood, paki-shoutout po kung okay po yung ating sound bago po tayo magpatuloy, no? Paki ah, paki-notify po ako kung okay po yung ating sound upang kung hindi okay, papalitan po natin yung ating sound. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa mga Christmas tree, kung bakit pa yung mayroong Christmas tree at iba pang mga pagdiriwang na related doon sa ating ah, papalapit na hinihintay yung kapanganakan ng ating Panginoon. Papaano ba nagkaroon ng Christmas tree, no? At iba pang mga may kaugnayan dito, no? So, i-shoutout niyo po ako kung okay po yung ating sound bago po tayo magpatuloy. So, bago po ang lahat, pasalamatan po muna natin ang mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, financial, spiritual na pangangailangan para po sa ating page at YouTube channel, no? Okay yung sound, salamat, no? So shout out Jessie View, Angelia, no? Mamaya na po tayo mag-shout out, no? Pagkatapos po ng ating topic at napatalakay po natin, doon po tayo mag-shout out. So maraming salamat sa inyong lahat na taga-subaybay ng In Defense of the Truth page. By next year, mga 4th week ng January ay makakapag-live na tayo sa ating YouTube channel. Malilit na po yung ating penalty about doon, no? Salamat po sa inyong lahat na taga-subaybay at patuloy na nagbibigay ng material, spiritual, financial na pangangailangan para sa atin. Hindi ko na po i-mention ang kanilang mga name, no? Kasi po hindi ko po ugali yung i-mention yung mga taong nagbibigay sa atin dahil si Lord po ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Ipagdasal po natin sila sa punang kanilang pamilya at ganoon din po kay Christy Pataski, no, na sa kanyang surgery operation na naway gumaling po agad ang kanyang karamdaman at iba pang ating mga kaibigan na nangangailangan at mga kapananampalataya natin na nangangailangan ng prayer, no, kay Ning B, no, kay Evelyn B, no, at sa iba pa niyang mga kasamahan, no. At ganoon din po sa lahat po ng mga taong nagpapadasal sa atin, no? Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay. Hindi na po namin i-mention yung mga taong mga cheerful giver sapagkat ang alam ko, ang Diyos po ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Ganon din po, ipagdasal din natin ang mga frontliners, ganun din ang lahat ng mga OFW nating mga kababayan na sa iba't ibang panig ng daigdig na magse-celebrate po sa darating na 25 o 24 ng madaling araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po ako sa maikli nating talakayan patungkol po sa Pasko, no? Yung nagpapa-shoutout po, no? Mamaya na po si Jessie Bu Angelia, no? Shout out daw, no? Maraming salamat at advance Merry Christmas sa ating lahat, lalo na sa patuloy na nagbibigay tulong material, spiritual, financial sa atin. Hindi po namin mini-mention 'yon, no? Si Lord na po, muli ay inuulit ko, si Lord na po ang bahalang magbalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw pa, no? Ganun din po yung pong ating mga kapatid, mga hindi kapatid sa pananampalataya na nasalanta ng bagyo, no, na hanggang ngayon hindi pa nakakabangon, ipag-pray din po natin sila, no, na kahit man lang po sa panalangin natin at kung meron po tayong maiabot na konting tulong, tulungan din po natin sila, lalo na yung mga binaha sa Cagayan at ganoon din po sa Bicol region, no. Iabot nyo po ang inyong mga mapagpalang kamay na tulungan po silang lahat. So maraming salamat at muli, ito pong video na to ay pwede nyo pong i-share, like, and subscribe. Yung pong hinihintay namin na picture na mayroong lahat na nagro-rosary, hanggang ngayon wala pong nagsesend, no? Naghihintay po kami, no? So maraming salamat po. At muli, bago po ang lahat, ang ating pong video ito ay pwede nyo pong i-share, i-like, and subscribe. Ito po ay mayroong restriction, copyrighted, at mayroong pong
pag-aari po ito ng In Defense of the Truth, no? Salamat po at patuloy niyo rin pong i-like yung aming uh, faith seeking and understanding, no? Konti pa lang po yung aming nilalagay na video pero dadagdagan po namin yon sa panahon natin ngayon. December, medyo busy po tayo. Pagkatapos po ng ating mga pagdiriwang, asahan niyo po madadagdagan po yon ng maraming mga laman, no? Kung ano po yung wala dito, doon po natin makikita, no? Salamat sa inyo lahat ng mga taga-subaybay. Halina po at ating talakayin ang patungkol sa Christmas tree. Papaano ba tayong nagkaroon ng mga ganyang mga material na nakikita natin sa loob ng ating mga bahay, sa loob ng ating simbahan, no? Pero yung Santa Claus po na tinalakay natin, wala pong ganun sa loob ng simbahan natin, yung Santa Claus na gano'n, no? Meron po Christmas tree, no? At ayon sa ating mga kaibayo sa pananampalataya, ginagamit nila yung Christmas tree para atakihin tayo. Doon daw yung po natin daw yung kinuha sa pagan origin. Actually, yung mga pagan origin yung sa pagan origin ay meron pong tinatawag na pananampalataya sila, yung tinatawag na animism or animist. Sumasamba sila sa mga puno, sa mga natures, mga ganon. Animism po ang tawag doon, no? So, may mga sumasamba sa puno, nag-o-offer ng kanilang mga anak sa puno at pinaakala nila na nandoon yung Diyos na nakatira. Kaya po ibinibintang sa atin na ito daw Christmas tree ay inadapt daw ng simbahang Katoliko, lalo-lalo na ng ang ating simbahan, na ito daw ay kinuha daw natin sa pagano. Tunghayan po ninyo kung saan po nagmula at papaano po nagkaroon ng Christmas tree ang simbahang Katoliko at ang lahat ng mananampalatayang Kristiyano, maging ang mga Protestante, no? Even mga Protestant nating mga separated brethren, may mga Christmas tree din sila, no? Hindi lang po mga Katoliko, no? Paano po ito nag-umpisa? Ito po ang kasaysayan, no? Babasahin po natin, the history of Christmas trees. The evergreen pear tree has traditionally been used in celebrate winter festival, pagan and Christian, no? Yung tinatawag nating pear tree, no? May kanta nga tayo dun sa 12 days of Christmas, in a partage in a pear tree, no? Ginagamit ito ng mga pagan at mga Kristiyano. Yung ginagamit po ng mga pagan na pear tree ay ino-offer po nila yon sa kanilang kinikilalang Diyos na yung tinatawag nating animism. Pero itong Christmas tree, ano ba ang sinisimbolo ng punong pear tree na ito na nasa loob ng ating bahay at nasa simbahang Katoliko, na minsan nasa labas ng parokya, minsan nasa gilid ng parokya? Ano ba ang sinisimbolo ng pear tree na ito o Christmas tree na nasa atin? Sabi dito, no, it is a celebrate winter festival, pagan and Christian, no? 4,000 years ago, pagan used branches, no, yung mga pagano daw, of it to decorate their homes during the winter solstice, no? Yung mga pagano, ginagamit nila yung mga branch ng pear tree para mag-decorate ng kanilang pear tree during that time ng winter solstice, no? Yan yung pagdiriwang nila, yung winter solstice, no? It is made the think of the spring to come, no? Na pinanilan na paparating na yung season ng spring, kaya sila nagkakaroon ng ganang mga pagdiriwang, yung winter solstice, no? Solstice or solstice. The Roman used pear trees to decorate their temples at the festival of Saturnalia. Nakita nyo na, saan daw ginagamit ng mga pagan yung pear tree o yung Christmas tree na sinasabi nila nasa atin daw, no? Actually, yung sa atin Christmas tree, no? Hindi po pear tree yung nasa atin. Christmas tree. Iba po yung Christmas tree na patungkol po sa Christmas at hindi po yun pear tree. Ang simula po kaya nagkaroon ng ay syempre sa puno po yan na original, no? Yung tinatawag nating pine tree, no? Ito daw pong pear tree, hindi po Christmas tree ang tinukoy, no? Pear tree ay ginagamit sa festival ng Saturnalia. Ang Saturnalia po ay pinagdiriwang ng mga pagan during December 17 at magtatapos ng December 23, hindi po December 25. No? Kaya doon pa lang sa petsa na pinagdiriwang nila, malayo po sa petsa na ating December 25. Ang Saturnalia po o yung tinatawag nating winter solstice ay pinagdiriwang ng mga pagan during December 17 hanggang 23. Sa atin po ay 25. No, okay, tuloy po naman natin.
The Roman used birch trees to decorate their temples at the festival of Saturnalia. Christians, sabi, ito naman sa Christian. Christian use it as a sign of everlasting life with God. Ayun, no? Ang Christmas tree o pear tree na sinisimbolo ng ating mga sangkakristyanuhan na nakikita sa ating mga bahay, sa ating mga parokya, ay sumisimbolo sa everlasting life with God. Kaya nga evergreen, pansinin niyo yung ng puno ng evergreen, yun ang ginagamit, no? Ano daw ang sabi? Ang pear tree sa kanila ay sumisimbolo sa pagdiriwang ng kanilang Saturnalia. Pero sa Christian ay sumisimbolo ito ng everlasting with God. So napakita natin na iba po ang sinisimbolo ng pear tree ng mga Saturnalia at ang Christmas tree na sinisimbolo ng sangkakristyanuhan. Ito po ay sumisimbolo sa everlasting life ng ating Diyos. Sabi nga ng Biblia, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Di ba? I am the vine and you are the branches. Di ba? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang sino mang hindi nakakabit sa puno ay hindi magmumunga. Di ba? So, doon natin makikita na yung puno, ginagamit din palang symbolical at figurative ng ating Panginoon na pinapatungkol niya sa Kanya. Sabi niya, I am the vine and you are the branch. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sino mang hindi nakakabit sa puno, hindi mamumunga. Di ba? Doon natin makikita na ang puno ay ginagamit din pansimbolo ng Panginoon para sa Kanya. Ang pinagdiriwang po natin ay ang pag-aalala sa ating Panginoong Diyos at hindi po kay Saturnalia at lalong hindi kay Sol Invictus. No? Doon natin makikita, separated po yung pagdiriwang ng mga pagan at yung pagdiriwang ng sangkakristyanuhan. So, no? Okay. Nobody is really sure when pear trees were first used as Christmas tree, no? Walang sino mang nakakaalam kung kailan ang pear tree na puno ay ginamit bilang bilang pagsisimbolo bilang Christmas tree. Walang nakakaalam. It probably started began 1,000 years ago in Northern Europe, no? Yun ang pinaniniwalaan nila. Pero walang nakapagsasalaysay kung sino ang unang gumamit ng pear tree as a Christmas tree. Pero ang sapantahan nila, ito daw ay nagsimula noong 1,000 taon doon sa Northern Europe. Many early Christmas trees seem to have been hung upside down from the ceiling using chains hang from chandeliers, lighting hooks, no? Yan, nakikita nyo yung mga yung mga decoration natin na mga minsan hindi na yung dahon ng mga Christmas tree, minsan ginagamit natin, nilalagay natin sa chandelier, nilalagay natin sa mga gilid-gilid ng pintuan. Ganon din po, no, ang ginagawa nila, no? Okay. Tuloy natin. Other early Christmas trees across many parts of Northern Europe were cherry or hawthorn plants. Yun ang ginagamit nila, no? Yung cherry or hawthorn plants or a branch of the plant. O kaya yung mga masanga at madadahong mga puno ang ginagamit nila as a Christmas tree. They were put into pots and brought inside. Tinatanim nila sa kanilang mga pots at pinapasok nila sa loob at pagkatapos ay dinedecorate nila. Doon po nagpasimula kung paano tayo nagkaroon ng Christmas tree hanggang sa nagka-evolve lumakad ng panahon kung ano-ano na ang mga sinasabit natin, no? Okay, tuloy natin. So, ito na po. So, they will hopefully flower at Christmas time. If you could not afford a real plant, people made pyramids of woods and they were decorated to look like tree with paper, apples, and candles. Sometimes they were carried around from house to house rather than being a display in a home. Minsan pag wala tayong ma-afford na Christmas tree, yung pag na triangle, no? Triangle na ganon, dinedecoration natin, nilalagyan natin kung wala tayong Christmas tree, no? Yung mga triangle na ganon, no? Yun ang mga ginagawa nila kung hindi sila maka-afford ng tunay na puno at saka yung sa panahon natin ngayon, yung mga synthetic na punong plastic na Christmas tree, no? Kung ano-ano yung mga sinasabit natin, nilalagyan natin ng candy, nilalagyan natin ng mga
chocolate, kung ano-ano pa, mga bells, no? May mga bells, may mga star, no? Yung mga ilalagay natin, wag po nating lalagyan ng kung ano-anong mga decoration doon na hindi related sa Pasko, no? Minsan nilalagyan ng little drummer boy. Anong related ng little drummer boy doon sa Christmas tree? No, mayroong maliliit na litnas, nilalagyan ng mga duwende, nilalagyan ng kung ano-anong mga dekorasyon na hindi naman related sa pagdiriwang ng Pasko. Makikita mo sa Christmas tree, no? Hinahaluan ng kung ano-anong, basta may maisabit lang. Pwede po nating lagyan niya ng mga angels, di ba? Mga stars, mga lights, yung mga ganon. Pero wag na po natin, minsan lalagay pa yung mga duwende na sa ilalim ng Christmas tree. Hindi po yan tinuturo ng simbahan, no? Kanya-kanya po yung style yan, no? Kaya kung makakakita kayo ng mga kaibigan nating mga Katoliko, yung iba nating mga separated brethren, kung ano-ano na ang nakasabit sa Christmas tree. Pati medyas inilalagay na doon sa Christmas tree, no? Hindi po dapat nating nilalagay ng medyas yung Christmas tree. Doon niya po ilagay sa pintuan, no? Kung gusto niyo makita yung Santa Claus na peke, sa pintuan po ilagay yung socks. Hindi po dapat sinasabitan ng medyas yung Christmas tree. Dahil ayon sa ating binasa, ito ay sumisimbolo sa everlasting life with God. Okay, no? Basta related po sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, yun po ang ating isasabit. Wag po yung kung ano-ano. Okay. Sabi dito, it is possible that the wooden pyramid trees were meant to be like paradise trees, no? Nakagaya raw dun sa paradise sa tree yung wooden na pyramid na puno. These were used in a medieval German mystery of miracle place. They were acted out from front of the churches on Christmas Eve. In early church calendars of saints, 24 December was Adam and Eve's Day. Ayan, no? Yun ang paniniwala ng mga medieval German mystery of miracle place, no? Sabi dito, that were acted out front of the churches on Christmas Eve in early church calendars of saints. 24th December was Adam and Eve's Day. Yun ang paniniwala ng mga medieval German, no? The paradise tree represent the Garden of Eden. Yes, nandoon, no? Sabi doon, yung paradise tree ang sinutukoy, hindi po yung Christmas tree. Iba po yung sa paradise tree, no? Yung binabasa po natin kung paano po natin maiintindihan ito, no? Iba po yung tinutukoy dito na paradise tree, no? At saka doon sa Christmas tree. Sabi dito, the paradise tree represent the Garden of Eden. It was often paraded around the town before the play started as a way of advertising the play. The place told Bible stories to people who could not read. Ayan. So gumagawa po sila yung during the early medieval German na church doon, na gumagawa sila ng paradise tree na dinedecorate nila ng mga apple, yung mga ganon. Kasi sabi nga nila apple daw yung, pero hindi po apple yung nandoon sa Garden of Eden, no? Fruit of knowledge, hindi po apple yun, no? Puno ng fruit of knowledge, bunga ng kaalaman. At yung puno po doon tinatawag yun tree of knowledge. Kaya ang bunga nun, fruit of knowledge, no? Okay, so napakaganda. Sabi po dito, the first documented use of a Christmas tree and New Year celebration is town square of Riga, no? The capital of Latvia. In the year 1510, in the square there is a plaque which is engraved with the first New Year's tree in Riga in 1510, no? Doon po nagkaroon ng first documented use of a tree at Christmas and New Year's Eve celebration doon po sa Riga na capital ng Latvia noong 1510. Ayan, no? 1510 na nagkaroon, no? Sino ba ang nagkaroon nito, no? Meron po tayong babasahin na iba pang mga kasaysayan tungkol sa Christmas tree. Okay, tuloy natin, no? Sabi dito, that the tree might have been a paradise tree rather than a real tree. Not much is known about the tree apart from it was attended by men wearing black hats, and there a ceremony they burnt the tree. This is like the custom of the Yule log. Ayan. You can find, sabi rito, a picture from Germany in 1521 which shows a tree being paraded through the street with a man riding in a horse behind it. The man is dressed a bishop
possibly representing Saint Nicholas. Ayan, tingnan nyo, no? Doon daw sa German noong 1521 na mayroon doong parada ng puno na may sa kanilang lugar na mayroong tao na nakasakay sa kabayo at nakadamit ng obispo, ng bishop. Tingnan nyo yung damit ng bishop, naka-red, no? At ito po ay represent kay Saint Nicholas, no? Yun ang ginagamit nila. Kaya po yung sasabihin natin na yung Santa Claus na nakalagay sa reindeer, no? Hindi po yun sa Catholic Church. Imbento po yun ng ating mga separated brethren na mga Protestant. Okay. In 1584, the historian Baltasar Rousseau wrote about the tradition in Riga of a decorated pear tree in the market square where the young men went with a flock of maidens and women, sang and danced there and then set tree aflame. There's a record of small tree in Bremen, Germany from 1517. It is described as a tree decorated with apples, nuts, dates, pretzels, and paper flowers. It was displayed in a guild house and meeting place for the society of businessmen in the city. Okay. The first person to bring Christmas tree into the house in the way we know today may have been the 16th century German preacher Martin Luther. Ayan, no? Sa bahay daw, sino ba ang nagpaasimuno na ang Christmas tree ay ipasok sa loob ng bahay? Walang iba kung hindi si Martin Luther noong 16th century. Ayan, no? Si Martin Luther na ano na siya nito, yung Lutheran Church na siya, no? Siya po yung unang kauna-unahang nagpasok ng Christmas ng puno o Christmas tree doon sa loob ng kanilang bahay, no? Nag-umpisa po sa Scandinavia, no? Sa Scandinavia doon sa Germany noong 16th century. Kasi during that time, sasalaysay ko po, no, itong si Martin Luther, during that time na winter doon sa Scandinavia, doon sa Germany, nakita nila yung pine tree o yung mga fir tree na tuwing bumabagsak yung snow, nakita niya na napupuno ng snow yung mga yung mga puno na nakita niya napakaganda. So ang ginawa ni Martin Luther, pumutol siya ng pine tree at pinasok niya sa loob ng bahay at dinekoratean niya iyon ng mga palomiti. Kaya doon po nag-umpisa na ang Christmas tree ay pinapasok sa loob. Dati po sa labas lang po yan dinedecorate. Ito po ay pinamunuan para ipasok ang Christmas tree sa panahon ngayon ay galing po sa ating separated brethren at dating Augustinian monk na si Martin Luther. Ayan. Pero bago po si Martin Luther, ang tunay pong nagpakilala ng Christmas tree sa sangkakristyanuhan ay walang iba kung hindi ito. Pakinggan nyo, no? Tingnan nyo, pakinggan ninyo. Okay. Isang kasaysayan na kung papaano ipinakilala ng isang santo ang puno ng buhay na nagrepresentante sa ating simbahan, yung sinasabi nating a tree is represented everlasting life ng Diyos para sa atin. Ito ang sabi. In the dead of winter, the pagans of Northern Europe looked to the evergreen tree, ayan yung evergreen tree, as a sign of revert. Not only the Roman but also the Druids of Central Europe, no? Pati yung mga Druids, meron din silang sinasambang puno. Kaya nga mga animism ang religion ng mga to, no? Sumasamba sa mga natures, sa mga kalikasan, no? Tuloy natin. Okay. Not only the Romans but also the Druids of the Central Europe decorate their trees with candles, ornaments. In Christian history, the story goes two men both working in Germany are linked to the Christmas tree. Ayan, yung dalawang tao na sa sangkakristyanuhan kung sino ang nagpasimuno ng Christmas tree sa sangkakristyanuhan, dalawang tao. Tunghayan nyo kung sino yung dalawang taong ito. Unang na pong tinukoy ko, isa na rito ay si Martin Luther, no? Sabi rito, sabi dito, and underlie the notion that der Tannenbaum, yun ang tawag nila, der Tannenbaum is a Teutonic gift to the holiday. Yun ang tawag nila, yung
Tannenbaum sa Europe, sa German. Saint Boniface, ayan, pinakilala ko na ng si San Bonifacio, hindi po si Andres Bonifacio, si Saint Boniface sabi. Saint Boniface was an English monk evangelizing among Druids in the 8th century. 8th century pa, no? Tingnan nyo, 8th century pa. Tingnan nyo yun, no? Samantalang itong si Martin Luther ay 16th century. So, nauna pa rin ang Catholic Church. One story holds that Boniface used the triangular pear tree to describe the Holy Trinity to the heathens, dun sa mga Druids, no? Sa mga pagan, who came to revere this tree as they had therefore honored the mighty oak. Kasi during that time, nung pumunta si Saint Boniface, nakita niya yung mga Druids na mayroong malaking puno ng oak, no? Na oak tree na sinasamba ng mga pagan o ng mga heathens na inaalay pati yung kanilang mga anak. Lalo-lalo na yung pinuno o yung hari nila doon, iniaalay yung kanilang mga anak. Nung nakita iyon ni Saint Boniface at nagdala siya ng isang maliit na tree na sinasabi niyang hindi yan ang tunay na puno ng buhay. Itong ipapakilala ko sa inyo, ito ang puno ng buhay. Kaya may dala siyang tinatawag nating triangular pear tree to describe the Holy Trinity. No? Yun ang kanyang ginamit. Another more dramatic version has Boniface smithing an oak with but a single blow and then watching a small fir sprout in the place. Pumping up the volume still further, the Victorian author Henry van Dyke, in his volume The First Christmas Tree, writes of Boniface learning that a son of Chieftain Gundhar is to be sacrificed by the Druids on Christmas Eve. During the Christmas Eve, no, nasa istorya ng The First of Christmas Tree, no, isasacrifice nitong si Gundhar, ng chieftain, yung siya na sinabi ko, no, Gundhar, na yung kanyang anak isasacrifice niya dun sa malaking oak tree during sa pagdiriwang nila nung tinatawag ng mga Druids, no, yung mga Romans, even ng mga Romans, yung tinatawag ng Saturnalia o yung Sol Invictus, no, na isasacrifice. Binawal yon ni Saint Boniface. Sabi niya, hindi dapat inaalayan ng buhay, lalo na ng mga bata, buhay ng mga bata, yung malaking oak tree na yan, at hindi yan totoong Diyos, yung malaking oak tree. Sabi doon ng mga hidden, hinamon siya. Kapag napabagsak mo yan sa pamamagitan ng pagpalakol mo, kahit isang palakol lang, no? Napakahirap nung challenge sa kanya. Sa isang palakol mo lang o ilang beses mong palakulin yan, ay mapapabagsak mo yan. Maniniwala kami dyan sa sinasabi mong puno, totoong puno ng buhay. So, challenge nila si Saint Boniface na napakahirap yun. Isang napakalaki, a giant oak tree na pababagsakin mo lang sa ilang ulos ng palakol, mapapabagsak mo yon. Imposible yon. Kahit siguro 100 palakol mo yon, dahil napakalaking puno ng oak tree yon, hindi mo yung kayang itumbang ikaw lang mag-isa. So, dahil gustong ni Saint Boniface, ang isang kakristyanuhan ay lumaganap doon sa lugar ng mga Druids at makonvert sa Christianity, tinanggap niya po yung hamon ng mga Druids at tinatigil niya muna yung pagsasacrifice ng anak ni Gundhar para doon sa oak tree na kanilang sinasamba. Sabi niya ganoon, tinanggap niya yung challenge sa kanya. Nung ito'y pinalakol ni Saint Boniface, putol po agad yung napakalaking giant oak tree. Kaya that time na-convert yung pinaka-chieftain na si Gundhar at yung mga nasasakupan nila at naging Kristiyano that time. Okay, no? Doon natin makikita na itong kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong banal na yung imposible ay nagagawang posible. Kalain mo, hinamon siya na kung mapapabagsak mo sa ilang taga mo lang ng palakol na yan, yung napakalaking punong oak tree na yan, ay kami maniniwala sa sinasabi mo. During that time, tinanggap ni Saint Boniface yung hamon na yon at napabagsak niya, na-convert po doon. So, yun po ang kasaysayan na yan. Okay. Sabi rito, tuloy natin. This is the word, this is the counsel, not a drop of blood shall fall night. Sabi niya, no? Tutuloy natin, babasahin ko po sa pangyayari ito. The offering is the made close by the giant sacred oak. Boniface swing his axe yet one time, no? Sinwing niya, no? Kumbaga, ibig sabihin, pinalakol niya isang beses, and the oak tree fails. Ayan, no? Nung sinabi niya, tinanggap niya yung hamon na isang palakol mo lang yan,
pag napatumba mo yan sa pamamagitan ng palakol na isang palakol lang yan, maniniwala kami. Tinanggap yon, sabi dito. Sabi dito, no? Boniface swing his axe yet one time, and the oak tree falls at this point. The monk points to a small evergreen tree is growing nearby and declares to the astonished pagans. Ayan, no? Sabi dito, meron siyang nakitang evergreen tree doon na maliit, no? Na sinabi niya, ito yung sinabi niya. This is the word and this is the counsel. Not a drop of blood shall fall tonight, for this is the birthnight of the Saint Christ. Ayan, no? Pinatungkol niya yung maliit na evergreen tree na sabi niya, hindi yang dapat oak tree, itong maliit na puno na to na sinisimbolo na sa ating Panginoong Diyos na si Kristo, sabi niya, no? Sabi niya ganun, this is the word and this is the counsel, not a drop of blood shall fall tonight, for this is the birthnight of the Saint Christ, Son of all Father and Savior of the world. The little tree, a young child of the forest, shall be a home tree tonight. It is the wood of peace, for young houses are built of fear. It is the sign of endless life, for its branches are evergreen. See how it points toward heaven. Let this be called the tree of the Christ child. Ayan, tinawag nila itong, let us be called the tree of the child Christ, gathered about it, not in the wild woods, but in your home. Sabi niya, no? Na wag daw doon sa inyo, wag daw doon sa wild woods, no? But in your home, sabi niya. Wag po doon sa labas, kasi doon sila sa gubat. Doon nila ino-offer yung kanilang mga anak na sa oak tree na pinaniniwalaang doon nakatira yung Diyos. No, sabi niya, wag doon, kung hindi sa loob ng bahay ninyo gawin yung puno na aking sinisimbolo bilang si Kristo at sumisimbolo sa evergreen tree. Sabi dito. Sabi niya, let this be called the tree of the Christ child, gathered about it not in the wild woods, but in your homes. There it will shelter no deeds of blood, but loving gifts and lights of kindness. Ayon. Kaya nagkaroon ng Christmas tree doon sa loob ng bahay. At during the 16th century, ni-revive ito ni Martin Luther. Dahil during the 8th century, pinaniniwalaan na ito, at ito po ang unang nagpasimuno nito ay hindi po si Martin Luther, no? 16th century lang po si Martin Luther ang nag-revive na ang Christmas tree ay ipasok sa loob. Pero during the time of Boniface, itinuro niya na ito sa mga na-convert na Kristiyano, doon sa loob ilalagay yung puno na sinisimbolo ng puno ng buhay, at tinawag nitong Christ Child Tree, no? Nakita niyo na, at naging Christmas tree. Ayan. So, during that time, makikita natin na hindi po ito galing sa pagan, no? Kumbaga, ito po ang ginamit ni Saint Boniface to convert kung sino po ang tunay na puno ng buhay, no? Kaya nga sasabihin na ito raw ay galing sa pagan. Mali po, iba po yung sa pagan na history sa tunay na sangkakristyanuhan. Pag hindi po tayo nag-aaral ng ating pananampalataya, hindi tayo nagsasaliksik, ay madadala at mapapaniwala tayo ng ating mga separated brethren. Okay, no? Yun po. Ngayon, tatalakayin natin bakit daw mayroong Belen, no? Bakit mayroong Belen? Yung ating Christmas tree, yung ilalim ng ating Christmas tree. Sino ba ang nagpauso ng Belen? Sabi Dot, no? Sabi rito, ang Christmas tree o yung Belen ay unang gumawa niyan, lalo na yung mga parol. Pag sinabi kasing parol, ibig sabihin yung light, no? Ang salitang parol po, kung titingnan natin yung ating Christmas tree, mayroong mga parol, yung star, no? Sumisimbolo yon sa Star of Bethlehem, no? At pag sinabing parol, sa wikang Kastila po yung parol, ibig sabihin light, liwanag, no? Yung mga Christmas tree, sumisimbolo po yon sa mga liwanag o lights na ginamit upang matunton ng mga magi yung ating Panginoong Hesukristo, no? Yun po. At nagpasimula po, isa-summarize ko na lang po, no? Kasi, pero tatalakayin din po natin ito sa mga darating pang mga araw. Sinasummarize ko na lang po. Yun po yung mga sinisimbolo. Kaya meron po tayong Christmas tree, Christmas light, ay sumisimbolo sa liwanag ng ilaw na gumiya sa
tatlong Magi. At yung pong unang-unang nagpasimuno ng kauna-unahan sa panahon ni Saint Bernard of Clairvaux noong 1090 to 1153, yung pong Belen. At ito po ay sinigundahan ni Saint Francis Assisi noong 1181 to 1226, no? Pakikinggan niyo po sa sa Belen, no? Yung sa Belen po, yung senaryo na yon, iba-iba pong senaryo yung ang tinutukoy doon po. Hindi po ganun mismo ang actual na pangyayari. Kumbaga sinamarize na po, pinagsama-sama na po yung pangyayari at upang i-summarize sa isang scene o sa isang view, doon makikita yung pangyayari nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan nyo yung Belen, di ba, merong tatlong Magi. Bakit sabi, brother, ay ang sabi Magi, hindi naman tatlong hari. No, tatalakayin natin yan. Meron bang hari talaga na dumalaw kay Kristo? Hindi lang po tatlo, marami pong hari. At hindi lang tatlong Magi ang dumalaw, marami rin po. No, tatalakayin natin yan sa susunod nating pagbabalik. Kung mayroon bang hari at yung sabsaban ba na pinaghigaan ni Kristo ay mayroon ba talagang mga hayop? Dahil doon sa Lucas, wala namang binanggit doon na hayop at nakita si Jesus sa piling ng kanyang ina doon sa bahay. Tatalakayin natin yan, no? Gaya ng sinasabi ko po, yung Belen po ay summarize po ng tunay na pangyayari kung papaano o senaryo ng summarize na senaryo kung papaano po isinilang ang ating Panginoon. Nandoon yung mga shepherds, nandoon yung tatlong hari, nandoon yung kanilang mga inoffer na mga gifts, no? At hindi po talaga sa bahay pinanganak ang ating Panginoon. Sabi po doon sa ating reference ay ito po ay tinatawag nilang sa cave or sa inn, no? At ito po siya ay nilagay doon sa sabsaban, no? Sa sabsaban, yung sa manger. Pag sinabing sabsaban, doon sa kainan ng hayop, kaya sabsaban o yung tinatawag na manger, no? Tatalakayin natin yan, no? So, nagbigay lang po tayo ng kaunting paliwanag tungkol sa Christmas tree, no? Bakit po nangangarolin tayong mga Katoliko? Unang-una, yung pangangarolin, brothers and sister, yung kumakanta tayo ng pamasko, hindi po tayo unang nag-imbento ng kumanta ng pamasko, no? Kung hindi po yung mga angel dun sa langit, no? At kung babasahin yung chapter 2 ng Lucas, no? At lumitaw ang napakaraming mga anghel, no? Na napakarami, no? Multitudes of angels at kumanta ng Gloria in excelsis Deo, no? Yun po, doon po nagpasimulang magkaroon ng Christmas song. Dahil pag sinabing Christmas, ibig sabihin sa Greek niyan ay Christogena or Christogenesis or the coming of Christ. Yun po ang ibig sabihin ng Christmas sa wikang Greek. Christogena or Christogenesis. Yun po ang ibig sabihin ng Christmas, no? So, doon po natin makikita. At itong mga naririnig nating mga kantang pamasko, no, ay produkto po yung iba dyan ng mga Wesleyan brothers. Mga Wesleyan brothers, sila po ang karamihang nag-imbento ng mga kanta ng mga ganyan, no? At atin namang tinanggap dahil maganda naman, no? Maganda naman. Patungkol naman sa tunay na Diyos na ating pinaniniwalaan na nagkatawang tao during that time, no? Karamihang mga Christmas carol na ginagamit natin at kinakanta natin ay pasimuno niyang mga yan ay yung mga Wesleyan brothers, no? Yung Wesleyan Church, mga Methodista. Okay, no, doon natin makikita, no? Kaya nga ang sabi ni San Pablo, pulutin niyo ang mabubuti, sabi niya, no? Piliin niyo ang mabubuti, gawin niyo ito ng buong puso, sabi doon sa Ephesians, di ba? Kaya piliin natin yung mga mabubuti. Mabubuti naman yung ginagawa nilang pagkanta para po sa tunay na Diyos, ay bakit hindi natin pupulutin? Sabi niya, pulutin ang mabuti, no? Basahin natin para mas maganda, no, yung talata na yan. Siguro sa na lang natin babasahin, idadagdag ko na lang yan, no? Na kung bakit tayo merong mga ganon na mga kanta, bakit natin pinulot. Babasahin ko po yon sa susunod nating topic, kung ano yung talata at saan mababasa yon. Okay, na? Sa Ephesians po yon, chapter, kung di ako nagkakamali, nasa chapter 4 yata, na hindi ko lang po naisulat, pero tatalakayin po natin yan. Sa sinabi, piliin ninyo ang mabubuti, isagawa ninyo ito. Sabi ni Apostol San Pablo, no, na nandoon. So mga kaindi, maraming salamat sa inyo. Ano pa yung mga simbang gabi, no?
Meron, bakit mayroon bang simbang gabi sa Bible? Meron. Hanggang madaling araw, meron pong simbang gabi at may simbang madaling araw. Kung babasahin niyo po yung Acts chapter 20, chapter 7 and the following verse, mula gabi hanggang madaling araw, nag-breaking of the bread si San Pablo bago umalis. May madaling araw na simba. Inabot sila ng madaling araw yung kanilang breaking of the bread doon sa isang lugar kung saan nahulog yung bata na nakatulog sa haba ng sermon ni Paul nung kanyang binuha nung nahulog sa third floor ba yun or second floor kung di ako nagkakamali, basta nahulog doon sa lugar ng pinagdiriwang na bumagsak, patay. Nung inakyat ni San Pablo, nagpira-piraso ng tinapay, buhay yung bata na inuwi. Inabot po sila ng madaling araw doon sa breaking of the bread na ginagawa natin tuwing madaling araw na nagbe-breaking of the bread tayo. Basahin niyo po yung Acts chapter 20 verse 7 and the following verse hanggang sa baba. Makikita nyo, inabot ng madaling araw yung breaking of the bread na ginagawa ni Apostol San Pablo during that time. Kaya sasabihin, bakit naman mayroong galyo pa? Ang galyo ay manok, no? Galyo daw manok. Misa de gallo. Hindi po ibig sabihin na misa ng manok yun. Kasi during that time, ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas ay mangingisda at magsasaka. No, kapag ka po madaling araw, tumitilaok yung manok, tanda na mayroong misa sa madaling araw. No? Tinatawag din natong misa de aguinaldo. Yung pong senyales na pag tumilaok na yung tandang sa madaling araw, magbabangon na yung mga early Christian Pilipino natin na mga mangingisda, magsasaka bago sila pumalaot, bago sila pumunta sa kabukiran, nagsisimba at umaatin po sila ng madaling araw na misa. Kaya tinawag pong misa de gallo. No, gallo means rooster. Sabi nga doon sa kanta, di ba? At nagtilaok na ang tandang. Tanda ng pasalamat at pagdiriwang ng banal na misa. Yun po ang ibig sabihin ng misa de gallo. Hudyat ng pagtumilaok ang manok, pagdiriwang na ng banal na misa during that time ng ating mga early Filipino Christian na na-convert sa Catholic. Kaya dapat po aralin natin kung paano po natin didepensahan, ipaliliwanag ito. Ay, ba't naman may mga puto bungbong? Bakit naman mayroong mga kakanin? Unang-una, yan po ay likas na po sa atin during that time na nagluluto ang ating mga sinaunang mga ninuno ng mga ganyang mga kakanin, no? Na tuwing madaling araw, dahil meron tayong tinatawag na pondahan, no? Pondahan yung tindahan na kung saan nandoon na bago sila pumunta sa bangka, bago pumunta sa bukid, nagtipon-tipon sila sa pondahan at doon sila nagkakainan ng mga tinatawag nating bibingka, puto bongbong that time. Yun ang ginagawa nilang almusal that time. Kaya hindi po iyon doktrina ng simbahan na kapag mahal na madaling araw ay magtinda tayo. No? Hindi po inutos ng simbahan yon. Yan po ay kaugalian na at kostumbre na ng ating mga unang mga Pilipino na tuwing madaling araw sila po ay bago sila pumalaot sa dagat at sa kabukiran, kumakain na po sila ng mga puto bongbong na nandoon na makikita nila sa dadaan nilang mga pondahan. Doon po yon. Doon po nagsimula yung time na mayroon pong mga ganong paninda, no? Kahit po sa tingnan nyo sa mga kasaysayan natin, ganun po, no? Mga native na kakanin po natin yon, no? Kahit po walang misa during that time, tuwing madaling araw, may mga nagtitinda na noon sa panahon natin, ay sa panahon ng mga early Christian natin hanggang sa kasalukuyan na naipasa at nagagamit natin, no? Kaya lang minsan nakapagtataka yung iba nagsisimbang tabi, no, sa tabi lang dahil doon kumakain ng puto bongbong. Wag po muna, bago po tayo kumain yan, tapusin po muna natin yung misa de gallo o yung simbang aguinaldo o yung tinatawag nating misa ng madaling araw, no? So, yun po ang tunay na kasaysayan yan, no? Kahit po walang misa de gallo noon, may nagtitinda na ng mga puto bongbong at bibingka sa mga pondahan dahil during that time, inuulit ko, bago pumalaot ang mga magsasaka sa bukirin at bago pumalaot sa dagat, nagkikita-kita sila sa pondahan at nagkakain na ng mga ganon, no? Hindi po yan doktrina ng simbahan, kaugalian po yan at yan ay mga sinaunang gawi ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila sa bansang Pilipinas. Okay, no? Ulitin ko po, hindi po doktrina natin na magtinda tayo ng puto bongbong sa gilid-gilid ng simbahan, no? Hindi po yan inutos ng simbahan at wala pong kautusan at turo at doktrina na sa gilid ng simbahan magtinda tayo, no? Yan po ay
nakagisnan na ng mga sinauna nating Pilipino dahil during that time, ganyan po ang kanilang mga gawi. Amen. So maraming pong salamat. Hanggang sa muli, tatalakayin natin kung ilan nga ba ang dumalaw na hari doon sa ating Panginoon. Kasi sabi, sa tatlong haring nagsidalaw, sabi mali daw yung kanta na yon, no? Dapat daw mayroong tatlong magong nagsidalaw, hindi hari. May hari nga ba? At bakit hindi binanggit sa Lucas na hari ang dumalaw bagkus magi or magus or magician, no? Or astrology? Tatalakayin po natin yan sa susunod na ating live streaming, no? Total, malapit na po ang Pasko. Tatalakayin po ni Brother Mel kung bakit po hindi hari ang tinukoy doon sa Lucas kung hindi magi. Maraming salamat sa inyong sa inyong ano tawag dito, sa inyong tagtangkilik sa ating live streaming. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Naway magpo tayo magsasawa. Next year, magkita-kita na tayo sa YouTube channel na kapag na-lift na yung aming band sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Muli, salamat sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay material, spiritual, at financial. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas sa ating lahat. Naway maging merry at happy at joyful ang ating Christmas sa darating na pagdiriwang sa December 25 or 24 ng madaling araw. Maraming salamat po sa inyo, no? Babasahin po natin, no? Sabi ni Eddie Gutierrez, Merry Christmas, Bromel. Okay kaayo, bro, ang sound. Hello, Bromel. Okay naman ang sound. Shout out po, Idol Melchor. Jessie Bu Angelia. Nelson Las, hi bro Melchor, Merry Christmas, more power, Prodeo et Ecclesia. Christopherson Gabriel Baisa Tigol, magandang gabi bro, God bless. Ren Dakuyan, hi bro. Rape B. Balico, good evening bro. Si Didi Cogtas, dito na naman yung ating kaibigan. Oy, ang kapatid niya. No, itong si Didi Cogtas, ipagdasal nyo to, no? Kaya nagkakaganito to, hindi po ito nasama sa TV Maria ni Father, no? Kaya tinitira nito si Father Darwin at saka si Brother Wendell Talibong. Ganun na rin ang Abanyong Lingkod. Hindi po to napagbigyan itong taong itong si Cogtas na mapabilong sa sa Team Maria, kaya ganyan nag-aatake sa kapwa Katoliko. Ipagdasal natin tong taong to, no? Iyon po ang katotohanan kung bakit nagkaganyan yung ating kaibigan. Ipagdasal natin siya, no? Huwag niya pong pansinin kung ano yung sinasabi kay Father, sa akin at sa ilang CFD. Meron lang po yung kaunting tampo sa simbahan, kaya po nagkaganyan, at hindi po yan nasama ni Father sa Team Maria, kaya nagkaganyan yan. Ipagdasal po natin yan, no? Okay. Joel Lirio Marte, good afternoon, Bromel, God bless you. Ninyo Alan Velarde, salamat Kuya Melchor, nag-live uli kayo. Matagal ko nang inaantay ang pagla-live nyo ulit. Salamat sa Diyos. Amen, no? Ichi Peng Bagunas Miro, good after evening Bromel. So salamat sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay dito, no? Naghihintay pa rin po kami ng picture, the family that prays together stays together. So maraming salamat mga kaindi sa isang taon na naman na patuloy niyo mong subscribe sa amin, no? Sabihin niyo po sa inyong mga kaibigan, subscribe, like, and share po para po sa ating ikatututo. Tayo po ay magsama-samang mag-aral, magsaliksik upang mapalalim po natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Sabi ni Gilberto Borja, good PM bro, nice to see you again sa live streaming, no? Hayaan mo, pagka nandoon na tayo sa YouTube at inaprubahan na tayo mag-live, magkikita-kita tayo doon. Joseph Beredo, watching from Dubai, brother, salamat, no? Salamat sa walang sawa ninyong subaybay at sa inyo mga subscribes, no? Kung hindi dahil sa inyo ay hindi po. Meron po kaming bagong channel na ginawa, mag-subscribe po kayo. Faith Seeking Understanding, no? Okay, no? Sabi ni Gilberto Bar, sarap balik-balikan ang mga debate mo. Amen, glory to God, no? Sa darating na December 20, no? Kung lulobin ng Diyos, naway matuloy, meron po kaming debate, no, tungkol sa Word of God. Ang kadebate ko po ay deis. Abangan niyo po, ilalive ko po dito, no, 2:00 po yon ng hapon mag-uumpisa. Ilalive po namin dito sa In Defense of the Truth page ang aming debate doon sa Antipolo, Manalete. Ang ating interfaith dialogue ay isang deis na hindi naniniwala sa Biblia na ipagtatanggol po ni Brother Melchor. 2:00 po yan,
at December 20 po sa Manalite, Antipolo. Naway matuloy po yun, no? Maraming salamat. Brother Mel, may tanong ko. So, ano yung tanong mo, brother? Bago tayo magtapos sa ating, Ichifeng Baganos Miro, no? Ano yung tanong mo? So, salamat sa inyo at patuloy kayo nagtatangkilik sa atin. Sa susunod, ang topic natin, yung ilan nga ba ang dumalaw sa ating Panginoong Diyos doon sa Bethlehem? At meron nga bang haring dumalaw doon sa kanya? Ilan nga ba ang dumalaw sa kanya? Bakit hindi hari? Sasagutin po natin yan sa susunod nating live streaming. Yun po ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik na live streaming. Maraming salamat. Ichipeng Bagunas Miro, ano ba yung tanong mo bago tayo magpaalam sa isa't isa? Muli, maraming salamat sa inyo mga kaindi. No? Salamat po. At nulitin ko po, subscribe nyo po ang isa pa nating channel na Faith Seeking and Understanding. Okay, ano yung tanong na, nakalimutan ko na yung nag-type ako. So, nakalimutan. Itanong mo sa susunod, no? Pagka pwede na tayo mag-live sa ating live streaming sa YouTube channel, magtanong ka ron. Ibabalik din natin doon si Eddie Rociano. Salamat kuya po sa pag-shoutout po sa akin, Gilberto Borano. Salamat sa inyong lahat, mga kaindi, mga kapananampalataya, mga kapanalig. Ito po si Brother Melchor Manaluli na muli walang sawang nagpapasalamat sa Diyos at sa mga taong cheerful giver na patuloy na nagbibigay sa atin ng financial, material, spiritual support. Maraming salamat. Hindi na po namin babanggitin ang inyong pangalan dahil mananatili po ang inyong ginagawang corporal work of mercy para sa Diyos at sa simbahang Katoliko. Nandoon po ang gantimpalang naghihintay sa inyo sa langit, no? Hindi po dito sa lupa dapat yon pinagsisigawan. Dapat po yon ay mananatiling nakatago upang ang inyong gantimpala ay hindi mawalan ng bisa. Sabi nga, di ba ni Saint Nicholas, no? Ginamit niya yung sinabi ni Jesus na kapag ka ikaw ay magbibigay ng limos, wag mo nang ipagmakaimnay mo to. Ang tanging Diyos lamang nating Ama na nasa langit ang siya magbibigay sa iyo sa mga ginagawa mong kabutihan na hindi nila nakikita, no? Ang Diyos na ang magbabalik sa inyo. Salamat sa inyo. Pasensya na po. Ganun po ang pamamaraan namin. Tinatago po namin yung mga taong na mga cheerful giver dahil ayaw namin mawalan ng tinatawag nating grasya na ibibigay ng Diyos sa kanila na siksik, liglig, umaapaw. Sabi ni Ichipeng Buegas Miro, Bromel, bakit pag nagde-debate ka, di ka naggamit na pasugo umaga represent sa pagkaharap mo ay INC? Unang-una, brother, no, kahit na sabihin natin gamitin natin yung pasugo na INC, i-deny lang nila ng i-deny yan, no, Ichipeng, i-deny lang nila ng i-deny yan. Kahit na sabihin mong nabasa natin sa pasugo yan, i-interpret nila yan sa sarili nilang interpretasyon. Sasabihin nun, sila lang ang may karapatang uminterpret. Pero ang masakit, kapag sila gumagamit ng ating mga referensya, sila mismo sarili na nag-i-interpret, no? Dapat tayo lang ang mag-i-interpret, no? Tarsat si atin yan. Kaya itong mga INC, kung bakit hindi ako gumagamit ng pasugo, ang palusot nila dyan ay dapat daw sila ang magpaliwanag doon, no? Kaya pag gumamit dyan ng mga referensya natin, ganun din mo ang gamitin yung pambasag sa kanila, no? Dapat tayo ang mag-interpret dahil atin yan, no? Actually, gumagamit din ako minsan ng mga pasugo magazine, no? Meron din ako dito, kaya lang pinamigay ko na. No, 1965, 97, binigay ko kay Brother Wendell. Ang dami nun, no? Kay Brother Wendell yon binigay natin dahil siya yung nakikipag sa Iglesia ni Cristo. Kay Brother Wendell yung iba nating binigay, yung mga lumang-lumang mga pasugo. Okay, so maraming salamat, Ichipeng, Bangunas, Miro, at sa inyong lahat. Magandang gabi po at samahan nawa muli tayo ng ating Panginoon sa ating susunod na talakayan. Ulitin ko po, tungkol sa tatlong hari nga ba at bakit mago at hindi hari ang sinabi ni San Lucas. Talakayin po natin kung may hari nga bang dumalaw sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat din, Ichipeng Bagunas. Muli, salamat sa inyong lahat. Ganon din po sa lahat ng manonood, no? Lalo na kay Sisneng B. Nakita ko si Sisneng B rito, no? Salamat sa inyong lahat at patuloy kayong sumusubaybay. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing tindigan ng tama, ipaglaban ang katotohanan. Viva Cristo Rey, Viva Iglesia Katolika, Ave Maria, Gracia Plena. Maraming salamat sa inyo. Advance Merry Christmas, no? Maging masaya ang ating Kapaskuhan
At nawa po ang COVID-19 ay matuldukan la. Salamat at maraming salamat. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat po. God bless po. Amen.